Sa mundo ng mga nakatagong kwento ng pag-ibig at pagkabigo, may kwento rin si Marisa, isang kwento ng unang pag-ibig, mga pangarap at matinding kasawian. Siya ang babaeng minsang minahal ni Aaron, ngunit ngayon ay puno ng galit at hinanakit. Ang kwento ni Marisa ay nagsimula ilang taon na ang nakakaraan. Noong nagsisimula pa lang itayo ni Aaron ang kanyang kumpanya. Sa maliit na opisina na puno ng ambisyon at pangarap, si Marisa ang naging kanyang unang kasama, hindi lang sa negosyo kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Marisa, alam kong magtatagumpay tayo. Basta magtiwala ka lang, sabi ni Aaron habang hawak ang kamay ni Marisa. Sa liwanag ng isang maliit na lampara, nakikita sa mga mata ni Aaron ang determinasyon. Ikaw ang lakas ko, Aaron. Sagot ni Marisa, ang mga labi bahagyang nakangiti. Sa gabing iyon, hindi lang sila nagplano para sa kumpanya. Nagplano rin sila para sa kanilang hinaharap. Sa isang gabi ng tagumpay, matapos makakuha ng malaking kliyente, nagdiwang sina Marisa at Aaron sa kanilang opisina. May alak, tawanan at masayang kwentuhan. Cheers, Marisa. Sa ating tagumpay, sigaw ni Aaron habang itinataas ang kanyang baso. Ang kanilang mga matay nagtagpo at biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Sa loob ng ilang segundo, unti-unting lumapit si Aaron kay Marisa. Aaron, bulong ni Marisa, ngunit bago pa siya makapagsalita, naglapat na ang kanilang mga labi. Ang halik na iyon ay puno ng damdamin, isang pagsisimula ng mas malalim na relasyon. Ang gabing iyon ay naging simula ng kanilang mas mapusok na samahan. Sa gitna ng kanilang tagumpay sa negosyo, natagpuan nila ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi lang halik ang naging simula ng kanilang relasyon. Sa isang out-of-town business trip, napadpad sila sa isang maliit na resort. Pagkatapos ng mahabang araw ng meetings, napagpasyahan nilang mag-relax sa ilalim ng mga bituin. Sa isang kubo malapit sa dalampasigan, nakaupo si Marisa habang pinapanood si Aaron na naglalakad pabalik na may dalang kumot. Para hindi ka ginawin, sabi ni Aaron habang isinasapin ang kumot sa kanilang dalawa. Magkadikit silang nakaupo, ang mga braso nila ay magkalapit na tila walang puwang. Bakit parang napakabilis ng lahat? Tanong ni Marisa. Ang boses ay mahina ngunit puno ng emosyon. Dahil alam kong ikaw ang para sa akin, sagot ni Aaron bago muling hinalikan si Marisa. Sa gabing iyon, ibinigay ni Marisa ang lahat sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga yakap ay puno ng init at ang kanilang mga haplos ay tila sinasabi ang mga salitang hindi nila masambit. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa masaya. Habang lumalaki ang kumpanya, naging abala si Aaron sa trabaho. Ang mga gabi ng pag-uusap at pagtawa ay napalitan ng mahabang oras sa opisina at mga missed calls. Nagsimula nang maramdaman ni Marisa na unti-unting nawawala si Aaron sa kanya. Aaron, kailangan ba talagang lagi kang nasa opisina? Tanong ni Marisa isang gabi habang naghihintay ng hapunan. Marisa, ginagawa ko ito para sa atin. Hindi mo ba naiintindihan? Sagot ni Aaron halatang iritado. Para sa atin? Pero parang hindi na ako bahagi ng ginagawa mo. Sagot ni Marisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanilang argumento ay nagtapos sa katahimikan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumayo si Aaron kay Marisa. Ngunit ang sukdulan ay dumating isang gabi nang magdesisyon si Aaron na tapusin na ang kanilang relasyon. Aaron, anong ibig mong sabihin na kailangan nating maghiwalay? Tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hawak ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Aaron. Marisa, I don't think this is working anymore. Hindi na kita mabibigyan ng oras na nararapat para sa'yo. Ayokong masaktan ka pa. Sagot ni Aaron. Ang kanyang tono ay puno ng pagod. Hindi mo ako masasaktan pa. Aaron, ikaw ang unang lahat para sa akin. Paano mo ito magagawa? Sigaw ni Marisa habang tumayo. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Hindi makasagot si Aaron. Nang makita ni Marisa ang katahimikan nito, itinapon niya ang singsing sa mesa. You're a coward. Hindi ka man lang lumaban para sa atin. Dagdag niya bago tuluyang lumabas ng silid. Sa kasalukuyan, ang presensya ni Samantha sa buhay ni Aaron ay nagsisilbing paalala ng lahat ng sakit na naranasan ni Marisa.
Ang makita si Aaron na nagkakaroon ng bagong inspirasyon sa ibang babae ay parang muli siyang tinatapon sa kawalan. Pinalitan niya ako ng ganun na lang, bulong ni Marisa habang tinititigan ang isang lumang litrato nila ni Aaron. Sa litrato, magkahawak sila ng kamay habang nakangiti, puno ng mga pangarap. Ngunit ngayon, ang litratong iyon ay puno na lang ng alaala ng masakit na nakaraan. Hindi niya alam ang nawala sa kanya. Pero ipaparamdam ko sa kanya, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa kwento ni Marisa, makikita ang sakit ng pagiging unang iniibig, ngunit unang iniwan. Ang kanyang galit ay hindi lamang dahil sa pagsiselos, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkatalo. Na ang lahat ng kanyang pinaghirapan at ibinigay ay naging isang pagkakamali.